Hello sa lahat! Ang iyong pakikipagsapalaran upang makapasa sa irito ay magsisimula na ngayon. Ako si Gemini, isang Japanese language instructor na gagawin ang lahat ng aking makakaya upang matulungan kang makapasa sa pagsusulit. Ang A5 ay ang puso ng wikang Hapon, ang batayan ng lahat. Sumulong tayo ng paisa-isa. Una, suriin natin ang mga pagbati. Paggising ko sa umaga, good morning. Ano ang iyong pagbati sa hapon? Tama, sabihin hello. Kapag nagkita kayo sa gabi, sabihin ang magandang gabi. Ang trick sa pagpapabuti ay sabihin ito ng nakangiti. Narito ang isang problema sa pagsasanay. Nakilala ko ang guro sa 12 ng tanghali. Anong sabi mo? Ang tamang sagot ay hello. Layunin ang isang pagbati na nagpapasaya sa iyong puso. Susunod, nais kong magpakilala. Gawin natin ang pangungusap na ako ay isang mag-aaral. Ang particle na wa ay isang marker na nagpapahiwatig ng paksa. Ito ay may napakahalagang tungkulin. Magsanay gamit ang iyong pangalan. Masasabi mo bang ang pangalan ko ay? Susunod ay ang aplikasyon. Kung pareho ka ng trabaho sa ibang tao, gamitin ang mo, I'm a student to. Kapag gumamit ka ng mo, maaari mong makabuluhang paikliin ang distansya sa pagitan mo at ng ibang tao. Iyan ay kahanga-hangang mga salita. Hamulin natin ang mga numero. Subukang magbilang ng ritmo mula 1 hanggang 10. Ang oras na 9:00 ay binibigkas na QG. Hindi ito QG. Ang 4:00 Yoji at 7:00 Shichiji ay nangangailangan din ng espesyal na pagbabasa. Ito ay isang problema sa pagsasanay. Ang kasalukuyang oras ay 4:00. Maaari mo bang bigkasin ito ng tama? Tama, ito ay Yoji. Ulitin ito ng paulit-ulit upang maisaulo ito ng iyong katawan.
Alamin ang mga araw ng linggo sa pamamagitan ng pag-awit sa kanila. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Alamin ang masu-form ng mga pandiwa. Kakain ako, iinom ako, at pupunta ako. Ito ay isang magalang na anyo. Ito ang mga pangunahing kaalaman ng magagandang hapon at hindi bastos sa sinuman. Kapag pinag-uusapan ang nakaraan, gamitin ang masu. Kumain ako ng mansanas kahapon. Para sa negasyon, gamitin ang no. Hindi ako papasok ngayon sa school. Magsanay ng mga tanong. Paano mo sasagutin kung may magtanong sa'yo, nag-aral ka ba kahapon? Kung ginawa mo, ginawa ko. Kung hindi mo ginawa, hindi ko ginawa. Galing. Kung magsulat ka ng isang maikling talaarawan, matututo kang ipahayag ang iyong sarili ng higit pa at higit pa. Ang mga particle ng lugar ay ni at hi. Itanong natin saan ka pupunta. Ito, iyan, at iyon ay maginhawa para sa pamimili. Magkano ito? Sabihin ang ito kapag malapit ito sa iyo, at yan kapag malapit ito sa kausap. Ang malayo sa alinman ay iyan. Magsanay sa pagturo. Tandaan din ang mga adjectives. Mainit ang tsaa na ito. Kawili-wili ang librong iyon. Malaki, maliit, mabuti, masama. Matuto ng magkapares ng magkasalungat na salita. Ang tekata ay kapaki-pakinabang para sa mga kahilingan. Pakinggan mo ang pakitingin. Ang mga patakaran ay medyo mahirap, ngunit kapag nasanay ka na, tiyak na kabisado mo ito. Ayos lang.
Pagdating sa pag-aaral ng Nihongo, ang pinakamahalagang bagay ay pagtibayin ang iyong mga pagsisikap araw-araw. Huwag magmadali at dahan-dahan. Kung hindi mo maintindihan, mangyaring huwag mag-atubiling magtanong sa akin anumang oras. Sama-sama nating gawin ang lahat. Salamat sa lahat para sa iyong pagsusumikap. Mula dito, sumisid tayo sa mundo ng in-apat. Ang N4 ay isang mahalagang hakbang upang maihatid ang iyong mga iniisip at karanasan. Experience muna. Naakyat ko na ang Fuji. Kahanga-hangayan. Maaari mong pag-usapan ang tungkol sa iyong buhay sa Japanese sa pamamagitan ng paggamit ng Ki-Vehad. Ito ay isang problema sa pagsasanay. Nakakain ka na ba ng Japanese food? Kung masasabi mong, kumain na ako, mas magiging masigla ang usapan. Susunod, ihambing. Mas mabilis ang tren kaysa sa bus. Paghambingin natin ang dalawa. Alin ang mas gusto mo, karne o isda? Mangyaring sabihin sa amin ang iyong kagustuhan. Mas gusto ko ni. Magandang sagot sa isang restaurant. Pupunta ako pag-uusapan ang aking mga plano. I'm planning to go to Japan next year. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga pangarap. Ang dahil ay isang magalang na paraan upang sabihin ang dahilan. Umuulan kaya pahiram ng payong mo. Kung mabisa mo itong node, ang iyong Japanese ay magiging mas eleganteng pakinggan. I'm ibig sabihin ng ginagawa ko ngayon. Nag-aaral ako ngayon. Wala na ay isang pakiramdam ng panghihinayang. Nakalimutan ko yung wallet ko. Magsanay ng mga tanong.
Ano ang mangyayari kapag natapos mo ang lahat ng iyong takdang aralin? Nagawa ko na ang aking takdang aralin. Ang ibig sabihin nito ay nakumpleto. Ang nakatutuwa ay nagbabago ang kahulugan depende sa sitwasyon. Pakisubukan mo. Ito ay mga salita ng paanyaya. Subukan mo itong sushi. Ito ay isang napakamaginhawang parirala upang gamitin kapag nagpapakilala ng isang rekomendasyon sa isang kaibigan. Dapat. Ito ay isang obligasyon. Kailangan kong mag-memorize ng kanji. Medyo mahirap, ngunit ang pagpasa sa pagsusulit ay naghihintay sa iyo kapag nalampasan mo ito. Lumaban ka. Mas mabuti, payo. Dapat matulog ka ng maaga. Gamitin natin ang grammar na ito para ipahayag ang iyong pagmamalasakit sa iba. Siguro. Posibilidad. Baka umulan bukas. Ginagamit kapag gumagawa ng mga pagpapalagay tungkol sa isang bagay na hindi mo tiyak na alam. Madalas ko itong ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Sobra naman. Lampas sa degree. Masyadong maanghang ang ramen na ito. Madali at mahirap. Ang panulat na ito ay madaling isulat. Ang pakikipag-usap kung ano ang pakiramdam ng paggamit ng produkto ay magpapalalim ng komunikasyon. Tara. Kondisyon. Kung may oras ka, sabay tayong manood ng scene. Kung gagamitin mo ito sa emoji, mas madaling maunawaan. Sabihin. Ipakilala ang iyong pangalan. Ito ay isang pagkain na tinatawag na sushi. Ito ay isang mahalaga at mahalagang pagpapahayag kapag nagtuturo sa isa't isa ng isang bagay na hindi mo alam.
Panahon. Tanungin sila, ano ang ginagawa mo sa iyong libreng oras? Ang pag-alam sa mga libangan ng ibang tao ay gagawing mas kasiyasiya ang pag-uusap. Habang gumawa ng dalawang bagay sa parehong oras. Nag-aaral ako habang nakikinig ng musika. Huwag masyadong mag-focus at kalimutan ang boses ko. Biro lang. Hindi ba? Oras upang suriin. Maaraw ba bukas? Ang pagtaas ng iyong intonasyon ay nagbibigay ng impresyon na hinihiling mo sa ibang tao na sumang-ayon sa iyo. Shy. Ilista ang mga dahilan. Mura lang, masarap, at pinakamaganda ang restaurant na ito. Maghanap ng maraming magagandang bagay at purihin sila sa wikang Hapon. Tama na. Impresyon ng hitsura. Mukhang masarap ang cake na ito. Ang pagsasabi lang ng ilang salita bago kumain ay makapagpapagaan ng kalooban. Iyan ay isang mahiwagang parirala. Ibibigay ko sa'yo. Maging mabait. Dalhin ko ba ang bagahe mo? Ibibigay ko sa'yo, pahalagahan. Sinabi sa akin ng aking guro. Kukunin ko. Magtanong at gawin ito. Hiningi ko ang isang kaibigan na tulungan ako. Ang pagpapahayag ng pagbibigay at pagtanggap ay ang mismong puso ng mga Hapons. Tandaan natin itong mabuti. Magsanay ng imadali at mahirap. Ang kanji na ito ay sumusulat. Madali bang magsulat? Mahirap bang magsulat? Pakisagot kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Kahanga-hanga. Ang pagpapahayag ng iyong damdamin sa mga salita ay ang pinakamaikling landas sa pagpapabuti.
Para sa ang layunin. Magsasanay ako araw-araw para makapasa. Ang mga taong may malinaw na layunin ay tiyak na lalago. Ito ay tungkol sa iyo. Ito ay dapat na. Isang hula na malapit sa katiyakan. Dapat nandito na siya agad. Sabihin natin ito ng may pag-asa. Mahalagang magdagdag ng damdamin sa wikang Hapon. Parang, ang layunin. Pakisulat mo sa notebook mo para hindi mo makalimutan. Ikaw ngayon ay tumatakbo patungo sa iyong mga pangarap. Ang cool talaga ng itsurang yan. Sa mga natutunan ko sa ngayon, marami akong nasasabi sa pang-araw-araw na buhay. Susunod, palawakin natin ang ating bokabularyo at gawing mas mayaman ang ating mga ekspresyon. Masiyahan sa pagbabasa at pagsusulat ng kanji na parabang ito ay isang palaisipan. Ngayon, magpahinga muna tayo. Huminga ng malalim at i-refresh ang iyong utak. Handa ka na ba? Magkakaroon ng maraming mas kawili-wiling mga ekspresyon sa susunod na pagkakataon. Ang Japanese ay isang napakagandang wika na kapag mas marami kang nalalaman, mas marami kang natutuklasang mga bagong bagay. Talagang masaya ako na natuto akong lahat. Maraming salamat po. Well, tapos na ang break. Lumipat tayo sa susunod na seksyon. Tapos na ba kayong lahat sa break nyo? Mula dito, hamunin natin ang E3, intermediate level na mundo. Ang N3 ay isang mahalagang antas para sa pagpapaliwanag ng iyong mga damdamin at sitwasyon ng mas detalyado. Una sa lahat, Ochi. Ginagamit upang kumilos bago magbago ang estado.
Isulat natin para hindi natin makalimutan. Ito ay isang tip para sa mabisang pag-aaral. Ang isa pang kahulugan ay pagbabago. Nakatulog ako habang nagbabasa ng libro. Ito ay isang kawili-wiling ekspresyon na may nuance na natural lang itong nangyari. Salamat upang ipahayag ang pasasalamat. Napakaganda kung may nagsabi sa akin, salamat sa aking guro, nakapasa ako sa pagsusulit. Sa kabilang banda, ang masasamang resulta ay may dapat sisihin. Nadelay kami dahil sa ulan. Gamitin natin sila ng tama. Magsanay ng mga tanong. I did in my best and was able to come in first place. Alin ang papasukin mo? Ang tamang sagot ay salamat sa iyo. Tiyaking gamitin ito para sa mga positibong resulta. Para sa kumpirmasyon. Anong oras magsisimula ang pagsusulit ngayon? Kapaki-pakinabang para sa pakikipag-usap sa mga kaibigan. Laban kumakatawan sa isang bagay o kaibahan. Huwag kang magsalita ng basto sa teacher mo. Patayo. Ito ay nagpapahayag ng pagiging bago, tulad ng bagong lutong tinapay. Umalis. Iwanan ito, hayaan itong bukas. Parang may kaunting problema ka. Parang Iyan ay isang may batayan na hula. Parang nakapasa siya sa exam D. Ginagamit din ito sa chismis. Parang childish, Ollie. Ito ay isang kapaki-pakinabang na salita kapag nagbibigay diin sa isang katangian. Garu. Pagpapahayag ng damdamin ng iba. Gusto niya ng bagong kamera. Ito ay dapat na. Isang tiwala na hula.
Araw-araw siyang nag-aaral, kaya dapat pumasa siya. Kung mali ang iyong hula, ipahayag ang iyong panghihinayang sa pamamagitan ng pagsasabing, ito ay dapat na. Parang metapora at haka-haka. Parang panaginip. Iyon ay isang romantikong ekspresyon. Ang N3 kanji ay medyo mas komplikado, ngunit kung isusulat mo ang 5 sa mga ito araw-araw, tiyak na kabisaduhin mo ang mga ito. Ngayon, ang susunod ay L2. Alamin natin ang mga cool na salitang Japanese na ginagamit sa negosyo at balita. Hindi limitado sa Maaari itong tangkilikin hindi lamang ng mga bata, kundi pati na rin ng mga matatanda. Bigyang diin ang lawak ng saklaw. Anuman ang Kahit sino ay maaaring mag-apply, anuman ang edad. Estado ng patas na mga tuntunin. Sa kabilang panig ay nagpapahiwatig ng duality. Habang maginhawa ang mga lungsod, mahal din sila, matalas na pagsusuri iyon. Magsanay ng mga tanong. Ang trabahong ito ay may mabigat na responsibilidad, kumonekta gamit ang kabilang panig. Habang ang trabahong ito ay nagbabayad ng maayos, ito rin ay may mabigat na responsibilidad. Mahusay na lohikal na artikulo. In the wake of ito ay isang pagkakataon para sa isang bagay na magbago. Kunin ang panayam na ito bilang isang pagkakataon upang tumalon pasulong. Imbes na malakas na pagtanggi. Sabi nga dati, I'm so busy that I can't take a day off, let alone travel. Dahil lang. Ito ay isang intelektual na ekspresyon na ginagamit kapag hindi mo mapagpasyahan ang lahat para sa ilang kadahilanan. Wala. Nang walang karagdagang ado, ang konsentrasyon ng lahat ay talagang kamangha-manghang.
Sinamahan ng ipaliwanag ang mga pagbabago sa lipunan. Nagbago ang buhay sa pag-unlad ng ekonomiya. Bago. Mga bagay na dapat gawin bago ang kaganapan. Bago tayo magbukas, magpapabati tayo. Nagsisimula na itong mangyari. Kasalukuyang isinasagawa ang mga pagbabago. Bumababa ang populasyon ng Japan at B. Wala akong choice. Ito ay isang matigas na desisyon na hindi mo gustong gawin, ngunit kailangan mong gawin. Kung ito ay isang bagay. Kung kaya ko, gusto kong subukan ito. Kung maibabalik ko, gusto kong bumalik sa nakaraan. I-enjoy ang L2 reading comprehension sa pamamagitan ng pag-isip na ito ay isang laro para malaman kung ano ang pinakagustong sabihin ng may akda. Nirerespeto ko kayong lahat. Sa wakas, ang pinakamataas na peak ng isa. Ang pamagat ng Japanese Master ay nasa harap mo. Kahit na ni. Kahit ang mga profesional ay nagkakamali. Kilalanin ang mga katotohanan ngunit gumawa ng mga pagbubukod. Sana nagsasabi tungkol sa background. Hindi siya nawala ng pag-asa kahit mahirap ang sitwasyon. Isang malakas ang loob na ngatami. Nag-aaral akong mabuti kahit natutulog ako para makapasa sa pagsusulit. Kung gagamitin mo ang pananalitang ito, nakakuha ka na ng antas ng kaalaman na kahit ang mga Hapons ay magugulat. Hindi gustong magdesisyon na pipilitan. Napilitan kaming magkansela dahil sa masamang panahon. Magbigay ng matinding halimbawa, let alone. Hindi ko man lang nabasa ang hiragana, pati ang kanji. Ipinagmamalaki ko ang katotohanang nagsumikap ka para maabot ang iisa. Takbo tayo hanggang dulo. With the
As of today, matatapos na lahat ng lectures. Tayo ay patungo sa isang magandang kinabukasan. Magiki. Isang hindi inaasahang gawa. Ito ay isang malupit na pananalita na ginagamit kapag may matinding pagpuna na hindi matitiis. Someone who is. Bilang isang pinuno, dapat kang managot. Bigyang diin ang iyong posisyon. Sa isang tiyak na paraan. Gagawin ko ang aking makakaya sa sarili kong paraan. Ang mga ito ay magagandang salita tungkol sa paggawa ng pinakamahusay na magagawa mo. I-review ko ulit ito mula sa 5. Mayroon na kayong mahusay na pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman ng 5. Magtiwala ka. Ngayon para sa pagsasanay sa bokabularyo. Ano ang mayroon ka sa bahay? May desk ako. May upuan ako. Gamitin natin ang meron para sa pag-iral. Ginagamit namin ang iimasu para sa mga buhay na bagay. May aso ako. May pusa ako. So sino yung nasa likod ko? Walang tao doon. Biro lang. Subukan ang past tense ng adjectives. Ang init kahapon. Baguhin ang ay adjective sa kata desu. Kaya ano ang tungkol sa ito ay malamig? Tama yan. Paano naman ang na adjectives? Libre ako kahapon. Magsanay ng mga tanong. Ang pagsusulit kahapon ay ilagay ang past tense ng simple. Ang sagot ay madali lang. Sana ganyan din ang mga pagsubok mo. Ang imasyo ay isang mapangakit na salita.
Sabay tayong mag-aral ng Japanese. Mas magiging mabait sila kung tatanungin mo sila, maaari ba akong magkaroon ng isang bagay sa'yo? Tulungan ba kita? Sa mga salitang ito, ang iyong kabaitan ay may paabot sa mga Hapons. Mangyaring huwag mag-atubiling gamitin ito. Ang trick sa pag-unawa sa pakikinig ay makinig hanggang sa huli. Sa Japanese, ang mahalagang salita ay dumarating sa dulo. Pupunta ako, maaaring sundan ng ka, sen, o desitashi. Makinig ng may konsentrasyon hanggang sa huli. Ito ang pinakamalaking sikreto sa pagpasa sa linlima. Mga miyembro ng N4, hangarin natin ang mas mayamang pagpapahayag. Susunod ay ang passive form. Purihin ako ng aking guro. Ramdam ko ang kaligayahan mo. Ninakaw ng magnanakaw ang wallet ko. Ito ay isang malungkot na sitwasyon. Ang passive tense ay maaaring gamitin upang ipahayag ang pinsala o damdamin. Medyo mahirap pero gawin natin ang lahat. Susunod ay ang causative form. Pinagawa ng guro ang mga mag-aaral sa kanilang takdang aralin. Ginagamit ang form na ito kapag gusto mong gawin ng isang tao ang isang bagay. Madalas itong lumalabas sa negosyo. Ang mas mahirap ay ang causative passive form. Pinakain ako ng nanay ko ng gulay. Ginagamit kapag napipilitan kang gawin ang isang bagay na hindi mo gusto. Isa rin itong ekspresyong natatangi sa Japanese. Ang pasukan sa marangal na wika ay N4 din, maligayang pagdating. Tara, kain na tayo. Ang marangal na wika ay isang salita na gumagalang sa kapwa-tao.
Ang kenjogo ay isang salitang nagpapakumbaba at naninindigan para sa kapwa. Pwede ko bang tanungin ang pangalan mo? Miyembro ka na ngayon ng lipunang Hapons. Magsanay ng mga tanong. Dumating na ang Pangulo, ano ang marangal na salita para sa Kuru? Ang tamang sagot ay welcome. Kahanga-hanga. Ang pinakamahalagang bagay ay ang masanay sa paggamit ng marangal na wika. Ito ang mga gintong salita para sa pagpasa sa pagsusulit para sa mga mag-aaral ng E3. Kapag nagbabasa, bigyang pansin ang mga pang-ugnay. Pagkatapos ng pero, ang tunay na damdamin ng may akda ay nakatago. Ito ay isang kayamanan ng mga tamang sagot. Pagkatapos ng sa madaling salita ay isang buod na pangungusap. May intindihan mo ang nilalaman sa pamamagitan ng pagbabasa dito. Cut. Basahin mo lahat, gamitin mo. Ramdam ko ang lakas para maabot ito hanggang sa huli. Patayo. Mga sariwang piniling gulay. Maglagay tayo ng mga sariwang larawan sa mga salita. Magpanggap na hindi mo alam kahit alam mo. Iyan ay isang kawili-waling ekspresyon. Umalis. Patuloy kong hinuhubad ang damit ko. Na-imagine ko ang isang eksena kung saan napapagalitan ang nanay ko. Magsanay ng mga tanong. Nang lumabas ako ng nakasara ang bintana, umulan. Ang sagot ay hayaan itong bukas. Sabihin natin ito ng may panghihinayang. Umaakyat ka na ngayon sa intermediate wall. Ang mga mahihirap na panahon ay patunay na ikaw ay lumalaki. Bumalik ng isang hakbang at tingnan ang kabuuan. Ang ganoong uri ng liway ay kinakailangan upang makapasa sa E3.
Ang labanan para sa L2 ay katumpakan ng bokabularyo. Matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng mga salitang may magkatulad na kahulugan. Sa okasyon ng I at sa kaganapan ng pareho silang nangangahulugang ng oras para gawin, ngunit iba ang kanilang paggamit. Hindi lang pati ang matigas na ekspresyon ng hindi lang sa Japan kundi sa buong mundo. Hindi ko magagawa kung wala. Hindi magiging posible ang tagumpay kung wala ang iyong pakikipagtulungan. Sa dulo, pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya ako. Ipinapahiwatig nito ang mahabang pakikibaka. Magsanay ng mga tanong. Pagkatapos ng 3 oras na talakayan, isang konklusyon ang naabot. Ang tamang sagot ay sa dulo. Ginagamit ito para sa mga resulta na nakamit sa pamamagitan ng pagsusumikap. Mula sa magbigay ng isang halimbawa at hulaan ang kabuuan. Kung tutuusin mula sa pangalan, ito ay pakinggan. Bagamat abstract ang mga pangungusap sa L2, mas madaling maunawaan kung gagawa ka ng mga konkretong halimbawa sa iyong ulo. Ang iyong mga kasanayan sa lohikal na pag-iisip ay bubuti ng malaki sa pamamagitan ng pag-aaral na ito. Lahat ng nasa D1 mangyaring ipagmalaki. Ikaw ngayon ay nasa tuktok ng hapon. Grabe naman. Lubos akong nagsisisi. Ibig kong sabihin, hindi ito maaaring maging mas bastos. Sa isang tiyak na paraan. Naisip ko ito sa sarili kong paraan. Gawin ang iyong makakaya sa iyong posisyon. I can't forbid. Hindi ko mapigilang umiyak. Parang hindi niya mapigilan ang emosyon niya. Hindi ko mapigilan. Hindi ko mapigilang umasa sa tagumpay. Ito ay tungkol sa pagnanais ng malakas at ng mahabang panahon.
Hindi ako titigil sa pagdarasal para sa iyong tabumpay. Ito ang aking tunay na opinyon. Magsanay ng mga tanong. Nagulat ako sa pagtatapos ng pelikulang ito. Ang sagot ay hindi ko ito maaaring ipagbawal. Subukang gamitin ito kapag ang iyong puso ay nanginginig. Ang mga tala ay ang susi sa isa na pag-unawa sa pakikinig. Agad na i-record kung sino ang nagsabi ng kung ano. Ang lahat ng iyong pag-aaral ay magiging susi sa pagbubukas ng iyong kinabukasan. Maniwala ka at magpatuloy.